Oops. Please subscribe and click the bell. So magche-chainsaw po tayo. So ito po yung 2012 Toyota Tundra. At ang drain bolts po natin ay ito. So bali, yan po. Yan po ang ating tatanggalin. Ito po ay sa transmission oil. At yun naman po sasalina natin ay andito po. Yan po. So ito ay may sukat na 24mm socket. At ito naman po ay 14mm socket. Okay? So titigisin po natin hanggang sa mawala po yung napatak na langis. At kung ilan po yung sukat ng langis na naandito sa fan natin, ay yun po ang ating bibilhin. Okay? So hanap po tayo ng panukat. Ito. Pwede na po ito. Kasi ito ay may panukat. Kung makikita nyo ito, yun o, dito natin susukatin to. May mga numero to dito. Okay, yan. Dito po natin sasalin. Pagkatapos malalaman na natin kung ilang quarts o liters ang ating o-orderin. Okay, so kunin na po natin yung langis. Tingnan po natin kung natulo pa. May konti pa po pero pwede na natin sukatin yung langis. Okay, so dapat po yung oil pan nyo ganito yung dulo para naiisali natin ang maayos. Okay, so kung mapapansin nyo po, sumukat siya ng mahigit na 2 quarts. Okay, so malapit na siya sa 3, pero kaya pwede po nating orderin ay 3 quarts. Kung makaka-order tayo ng 3 quarts, kung 4 quarts naman pong available, pwede na rin po. At
ang isasalin lang naman natin ay kulang-kulang 3/4. Okay? So ganyan po yung may measure ng oil. Okay? So, habang bumibili po kayo ng langis, pwede po ninyong ibalik ulit itong pan ito dahil hindi po tayo sigurado na wala nang tutulo dyan. Katulad po niyan, may tumutulo pa rin. Okay? Kaya ibinalik ko po yung pan. So nang sa ganun po, maiwasan po natin yung pagkalat ng langis sa lupa o sa semento. Okay? So bumili na po ako ng transfer pump. At ito po yung transfer pump na binili ko. At inassemble ko na rin po. So ito po yung dito po magmumula yung oil dito sa parte nito. At ito naman po yung magsusupply. Ito po nasa baba. So kailangan nyo po ito kasi hindi nyo po may isali ng maayos yung langis doon sa ating transmission. Kaya kailangan bumili rin kayo nitong transfer pump. Okay? Ito naman po yung binili kong transmission oil. So hahanapin nyo lang po dito kung saan siya pwedeng ilagay. Ito pong aking Toyota ay WS ang transmission oil niya. So naandito po siya. Okay? So Toyota Lexus type WS. Bagamat yung akin ay truck, Toyota Tundra, pero ganito rin po ang ganito rin po ang oil na ginagamit, ang type na oil na ginagamit, WS. So ayan po ay Max Life Multi-Vehicle Polo Synthetic ATF. At kung mapapansin nyo, andito po yung kanyang pangalan. Yan po, automatic transmission fluid. Okay? So ngayon, kanina sinukat natin ay almost 3/4. Dahil sa ito po ay 5 liters, mapapansin nyo, yan, 5 liters po yan. So ngayon, ang liters po natin dito sa kaliwa, so ito po ay 1, 2, 3, 4 and 5 doon po sa guhit ng kanyang langis. Okay? So ngayon, kung mapapansin nyo po, yung kanina yung quartz ay halos kulang-kulang na 3. So meaning kalahati po ng 5 liters ang ating kukunin. So mula dito 1, 2, pagkatapos kalahati po mga dito. So halos panama po dito sa kulang-kulang na 3/4. Okay? So yun lang po. Magtitira lang po na kayo ng kalahati dito. At definitely yun po ang maiisali natin sa transmission. Eksakto po yun. Okay? So kung wala po kayong 24mm socket para dito, hindi po kayong gumamit ng 1516 na socket. Ito po. Yan. Hindi po kayong gumamit ng 1516 kung wala kayong 24mm. Okay? So ginamit ko po itong 1516 dahil yung 24mm ko ay masyadong mahaba. So kung tawagan nga po yung deep socket, ito po ay swallow. Kaya ito po ang ginamit. At ang drive po nito ay half inch. Ganun din po yung 24mm. So mas mainam na gamitin nyo itong maigsi, itong swallow na half inch drive para mas fit dito sa ating kinakalas na nut. Okay? So siguratin. Yan po. So maluwag na siya. So habang lumalagay po itong inyong torque wrench, ibig sabihin masikip pa po yun. Pero kapag ganito pong hindi na siya lumalagitik, ibig sabihin pwede nyo na po siyang kamayin. Okay?
Tanggalin po natin. Okay. So mayroon po itong o-ring gasket. So kung pwede po palitan nyo na rin itong o-ring gasket na ito. Maaari pong mag-leak ito. Pero kung okay naman po para sa inyo, nasa inyo po, pwede nyo lang pong gamitin o lagyan nyo ng silicone. Okay? Kabit na po natin itong drain plug. So ito pong drain plug na ito, kapag ka naikabit nyo, ito po ay may higpit na 15 pound feet. Okay? So kung maaari, gamitan nyo siya ng torque wrench para sigurado po kayo. Okay? So dahil sa walang 15 pound feet tong aking torque wrench, kaya dito ko na lang po siya babasihan. Sinagad ko sa 0. Tapos bumilang ako ng itong itaas ito. Ito po yung bibilangin nyo. At saka itong baba. So okay. Kung mapapansin nyo, kulang-kulang siya sa 20. Okay, pwede na po yan. Pwede nyo rin bawasan ng konti para sigurado. Dito nyo ilagay sa 15. Yan. So pag nag-click to, okay na po yan. So nakuha na po natin ang tamang kuan. Po nasa halos kulang-kulang 2.5 na lang ang tinira ko para sigurado ako. Kasi matagal ko na rin hindi na tatagdagan ng oil itong transmission ko eh. Okay. So ito po yung natira. At ito po yung kung matatandaan nyo, ito po rin yung sukat ko kanina na oil. At halos parehas. So ibig sabihin 2.5 litro or kulang-kulang 3 quarts. Okay. So ngayon, tinitingnan ko kung papalitan ko pa ito o hindi. Dahil kita ko naman para namang bilog pa siya at hindi pa siya totally flat. Okay. So pwede pa po siya. Pero kung may available, ay dapat palitan na. So sa pagkakabit naman po nito, kailangan hipitan nyo lang po muna ng kamay. Okay. Para hindi po siya mapwersa. Kasi minsan po pagka hindi nyo hinipitan ng kamay at ginamit nyo na kaagad ang torque wrench, so may posibilidad po na masira po yung thread kasi hindi po kayo sigurado na nakasigo yung kanyang thread. Okay? So kaya dapat higpitan nyo muna siya ng kamay. So ang higpit po nito sa torque wrench ay 30 pound feet. Okay? Ito po na set up ko na. So dapat naka tama siya sa 0 tsaka sa guhit nito at sa guhit noong 30. Tama kita. Yan, yan po. Nakita nyo po? Yan ang setup niyan. Okay? Torque feet pounds. Okay? So kailangan po ay mapalagotok nyo ito. Kinakala marinig nyo yung lagitik nya.
magitik na po. Ibig sabihin po itong lagitik na ito, yun na po yung kanyang magigpit. Okay, so punasan po natin. At pagkatapos po nito, i-start po natin para malaman po natin kung may leak. Okay, start po natin. Oops. Yung dating langis, napakadumi na po.